Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin ng social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at meron tayong medical doctor na katuwang po tonight. At katuwang din natin ang MX3 hatid ng DMI Philippines. Welcome po natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hi, good evening to you, Ches. Sa mga nakikinig sa atin regularly, salamat po at lagi kayong nakasubaybay. Nako, tanungin muna natin, Doc, yung ating mga listeners and viewers. Kailan sila huling nagpakuha ng kanilang lipid profile? Itong lipid profile, Doc, paki-explain nga ulit sa amin kung ano yung mga nakikitang resulta kapag nagpa-laboratory ka para kumuha ng lipid profile, Doc. Well, very common yung complete blood count o CBC. Alam nyo, mahalaga yan kasi ang tinitingnan dyan ng doktor yung bilang ng red blood cell, and then sa ilalim ng red blood cell, meron po diyang hemoglobin at hematocrit. Yan yung kulay ng dugo, kaya nga red eh. Yan ay pwedeng bumaba sa mga tao na may mga kidney problems. Kapag halimbawa kasing ang kidney ay nagkakaproblema, hindi siya gumagawa ng isang uri ng hormone na kung tawagin erythropoietin. Yan ay napakahalaga para pumula yung dugo. So, pwedeng ang hemoglobin at hematocrit ay bumaba at yung red blood cell bumaba din. So, mahalaga yung complete blood count. Ngayon, meron din isa pa dyan, yung white blood cell, na tumataas naman yan kapag may infeksyon at saka siyempre tinitingnan din yung platelet ng doktor minsan. Ngayon, ang isa pang test na ginagawa ng doktor, very simple din, yung urinalysis. Akala nyo, hindi mahalaga yan, pero ang totoo, kapag nag-submit kayo ng urine sample, ang payo ng mga laboratorio, ang isubmit nyo yung first morning urine. Ang ginagawa po dyan, yung mid-stream, ang tawag namin yan, mid-stream. Ibig sabihin, yung unang buga sa toilet muna, tapos yung kalagitnaan, ilagay nyo na sa bote. Yung patapos na, doon na uli sa toilet. Midstream.
Lahat yan, Doc, ay kasama dun sa routine checkup na ideally, pinapakuha natin every schedule. Pero sa mga pagkakataon, Doc, na talagang walang kabalak-balak yata na magpa-routine checkup kahit once a year, minsan nagugulat sila kapag sinabi ng doktor, ang taas na po ng ano nyo, ng sugar nyo, o kaya ang taas na po ng bad cholesterol nyo. Yeah. Ganun, Doc. Mayroon. Kasi dugo naman yan. Kukunan kayo ng dugo. At iba ito dun sa CBC. Yung CBC, mapupunan nyo, ilalagay yan sa test tube. Tapos yung dugo nyo doon, may hinahalo silang powder para manatili na likido. Pero kapag halimbawang ang tetestingin natin ay yung mga ganyan, sugar o kaya yung cholesterol, yung dugo ninyo ilalagay sa test tube, hahayaan po siyang bumaba. Parang yung bumababa yung solid particle, ang matitira yung sa ibabaw, yung liquid particle na kulay dilaw. Ang tawag po doon, serum. So, ipabababain muna yan. Pag bumaba na yung solid, matitira yung liquid, yung serum, doon kumukuha yung laboratorio ng pantesting sa blood cholesterol. Papadaanin yan sa isang uri ng machine. At doon sa machine, i-measure ang inyong cholesterol, triglyceride, LDL, ang ibig sabihin ng LDL ay low density lipoprotein, VLDL or very low density lipoprotein, at saka HDL or high density lipoprotein, which is the good cholesterol, yung HDL. Ipapadala yung resulta sa inyo. Ngayon, kung ang pinatesting nyo, kompleto, minsan sinasama na nila yung iba pa. Testing sa atay, testing sa kidney, testing sa sugar. Yan. Pero kung ang focus ninyo ay tungkol sa lipid, ang ibig sabihin po ng lipid ay mga cholesterol nga, yan ang hahanapin sa inyo. Chole, trigly, LDL, VLDL, HDL. Baka marami, Doc, yung nagtataka na pag lumabas yung kanilang resulta ng laboratory dyan sa mga fat content o yung mga taba-taba sa katawan, magtataka sila, Doc, bakit tumaas ito? Hindi naman ako mataba. Marami ang ganyan. Well, maraming nagpe-play sa pagtaas ng cholesterol and other lipids sa ating katawan. Nandyan ang genetics. Wala kayong magagawa dyan kasi hindi nyo naman napili yung inyong magulang, di ba? So kung halimbawa, kalahati ng magulang nyo, whether nanay o tatay, tumatakbo sa pamilya nila yung ganitong sitwasyon, pwedeng manahin nyo yon. Pangalawa, may mga tao na defective talaga yung enzyme processes nila sa pag-digest ng mga pagkain. So, yung mga ganyang lipids, pag sinabi pong lipids, under na dyan lahat cholesterol at saka triglyceride and LDL hindi maganda yung processing nila, then pwedeng tumaas din sa dugo nila yung lipid profile nila. So, tinitingnan ng doktor yung numero, no? Halimbawa, cholesterol. Madaling tandaan dapat mas mababa sa 200 yung resulta nyo. Nakuha nyo? 200. Pag lumampas ng 200, medyo delikado na. Parang blood sugar din yan Ibig sabihin, mamantika na yung dugo mo. Pangalawa, yung triglyceride. Ito naman, 150 pababa. Kapag halimbawang mataas sa 150, umabot ng 170 or more, ibig sabihin yan, pwedeng yung mantika maideposito na doon sa ugat ninyo. Ngayon, yung mga tinatawag natin na mga LDL and HDL, ganyan din. Minomonitor din yan ng mga doktor. Okay? Halimbawa, LDL na lang natin dapat less than 100. Kanina 200, 150, tapos ngayon 100. Kasi kapag matataas po ang mga yan, di maaaring magdeposito na ngayon sa ating mga ugat at tumigas po sila. Doc, marami ang naiintriga, 'di ba? Bakit umaabot sa ICU level yung kanilang admission dahil mataas lang yung yung cholesterol nila sa dugo. Ganito kasi yan. Minsan nga nakikita namin sa x-ray bukod sa dugo, chest, kapag malapit ma-ICU yung pasyente, pagtingin namin sa x-ray, yung puso na normally ang sukat ay dapat sinlaki ng kamao. Pag in-x-ray mo, lampas sa laki ng kamao. So, doon pa lang makikita namin, ang tawag na namin doon, cardiomegaly. Lumalaki yung puso. Tapos, alam nyo, may nakikita kami doon sa x-ray, doon sa bandang itaas ng puso, na parang akala po ninyo malaking PVC pipe pero meron siyang angle.
Imagine niyo yung angle na yon, nakikita namin yung ganon doon sa x-ray. Ang tawag namin doon, atheromatous aorta. Okay. Ibig sabihin, yung ugat ninyo na pinakamalaki na nanggagaling sa puso, ang tawag ay aorta. Pag tinawag na atheromatous, meaning nababalutan na yung loob niya ng taba. At yung taba na yon ay pwedeng magpasikip doon sa daluyan ng ugat. Kaya ang puso, kahit bumomba siya ng bumomba, hindi na lumalabas ang dugo. Pwedeng diretso na sa ICU. Dok, yung iba nga nagugulat na siguro nagpa-check up lang, may masamang nararamdaman, hindi na pinauwi, kailangan nang i-admit daw. So yun pa lang ay nagugulat na sila. How much more, Dok, yung kailangan silang i-ICU agad? 'Di ba parang na-shock yung mga pasyente natin? Oo nga. Kasi hindi po sukatan yung pagtaas lamang ng blood pressure, kung normal ang blood pressure nyo. Ang sinusukat ng doktor po dyan, yung inyong nararamdaman. Isipin nyo na lang, lumalaki ang puso mo. Merong kang parang PVC pipe na baluktot doon sa ugat mo. Hindi dumadaloy ng mabuti ang dugo kahit bumomba ng todo ang puso. So ang mangyayari sa pusong ito, nagtatrabaho siya pero hindi bumobomba. Yon ang nararamdaman ng puso nyo. Kasi bumobomba siya pero hindi dumadaloy. So anong mararamdaman ng pasyente? Maninikip ang dibdib niyan. Yung pagsikip ng dibdib niya, hindi na kung siya ay nagtrabaho. Basta manikip na lang. Kahit na nagpapahinga siya, mabigat yung dibdib niya. Isa sa posibleng dahilan yan para idiretso ka sa ICU. Kasi natatakot ang doktor, suddenly magka-atake ka sa puso. Pero Dok, alam mo naman, halo na ang Pinoy, hindi naman kasi yan nararamdaman na biglaan na lang na ganyan na, Dok, hindi ako makahinga or naninikip ang dibdib ko. Siguro ilang araw niya na o ilang linggo or minsan buwan niya ang nararamdaman niya na parang hinihingal siya. Kapag nagko-commute ay nagkakaroon siya ng ganong pagsikip ng paghinga or pagsikip ng dibdib pero hindi pinapansin, Dok. Alam mo, ganyan. Lalo na sa lalaki. Mas mataas kasi ang tsansa nito sa lalaki ha. Etong sasabihin ng lalaki, napakain lang ako ng sobra, hindi siguro ako natunawan. O kaya sasabihin, baka may nakain akong masama. So akala nila ganyan lang. Pero kapag halimbawa po na yung hininga ninyo hinahabol nyo na, lalo na kung umaakyat ka ng hagdan, malaki ang tsansa sa puso na po yan. Huwag pong binabaliwala. Dahil bagamat ang tunay na atake sa puso ay mabigat na nakadiin sa inyong dibdib. Minsan, ang sintomas nila, pangangasim lang ng sikmura. Minsan, ang sintomas nila, pangangalay ng kaliwang braso na tumutulay sa hinliliit na daliri. Those are symptoms minsan ng atake sa puso na hindi ninyo namamalayan. Kaya dapat mayroon kayong doktor na kasangga na pwede ninyong kausapin. At least meron kayong nakakausap na pinagkakatiwalaan. Siguro ang mga sintomas ng pagtaas ng kolesterol, pag-usapan natin sa ating pagbabalik para once na naramdaman nyo po ito kahit nasa bahay lang kayo, medyo alam nyo ng obserbahan at itanong sa mga doktor katulad po ni Dr. Edwin Ben. Pwedeng tumawag kayo sa kanya, mag-messenger, mag-Viber, or online po kayo magpakonsulta. Doc, ano po yung ating hotline number para sa kanilang mga tanong? Well, ang iti-text nyo po dahil ang ating sponsor ay ang napakahusay na produktong MX3 ay 0918-8888-693. Kaya salamat sa MX3 sa pagsuporta sa mga ganitong talakayan tungkol sa kalusugan dahil sa pamamagitan ng mga ganitong programa na ipapahatid natin yung kaalaman paano ingatan yung kalusugan. Babalikan po natin si Dr. Edwin Bian matapos lamang po ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan at kasama po natin sa ating programa si Dr. Edwin Bien, isang medical doctor at pinag-uusapan natin ang kolesterol. Marami doon sa mga kababayan natin ang pag nagpa-check up at sinabing may problema sa ganito. Unang-una tatanungin, Dok, anong pwede kong inumin? Anong gamot dyan? Parang ganun. Yes. Ang ganung mindset, Dok, ay hindi naman mali pero kulang po ba? Oo, kulang yon. Kasi minsan may kasalanan na rin ng doktor eh. Ang naisusulat na lang ng doktor, reseta kagad. Minsan nalilimutan na rin ng doktor magbigay ng payo doon sa isusulat niya. Kasi hindi po ubra na salita lamang eh, pagpapayo sa pasyente. Dapat isusulat mo kasi yung pasyente, ninenervyos yan eh. Lahat ng sinabi mo, pag uwi niya, nalimutan na niya yan eh. So dapat isusulat mo yung mga pagkain na pwede at bawal, yung mga pag-ehersisyo na dapat niyang gagawin, etc. etc. Kaya may ibang doktor, o tulad ko, nakaprint na yung mga pagkain pwede at bawal. Tapos, chinichikyan ko na lang o ine-ekisan ko yung mga dapat na susundin niya. Kasi kung isusulat mo lahat-lahat yun, ay tatanungin ka ng pasyente. Well, ang pinag-uusapan po natin ay kung papaano maiiwas kayo sa ICU dahil sa pagbabara ng inyong mga ugat dahil sa pagkakaroon ng mamantikang dugo or kolesterol.
Kahit na gaano man ka mamahalin or kaganda yung mga mobile phones natin na malinaw ang camera, iba pa rin kapag tinanong ng doktor na halimbawa may nagmamanas na bahagi ng katawan or may namamaga na sugatan. Minsan yung kulay, Doc, no, hindi mo makita kung ano ba talaga ang kulay niyan, Oo. ano ba talaga mamaga ba yan talaga, di ba, Doc? Oo, halimbawa ang cellphone mo medyo luma na. Pag nakita ng doktor, lahat sa inyo may HEPA. Maaari po kayong magkonsulta online or via phone call sa inyong mga medical doctor, pero kung kinakailangan at merong request ang doktor na personal kayong makita at personal na i-check kayo, i-examine kayo, yun ay mahalaga, Doc. That is right. At kasama dyan yung pagbibigay ng doktor ng mga payo. And for me, a diet is very important. Alam nyo, may tinatawag kaming mga doktor na DASH diet. Sa mga matataas ang kolesterol, yan. Nire-reset ako yan, DASH diet. Okay, may mga tao, Doc, na nagtatanong, of course, ano yung mga bawal na pagkain, ano yung pwedeng kainin. Meron kang binanggit na tipo ng diet or klase ng diet, Doc? Okay. Dahil kayo rin lang naman ay mahilig na rin mag-internet at Google, ang itatype nyo po, DASH, D-A-S-H, diet. Ang ibig sabihin ng DASH, D stands for dietary, A, approach, S, to stop, H, hypertension, o dietary approach to stop hypertension. Kasama na kasi dyan ang kolesterol. Pero, hindi ako approve dito. Mali yung DASH dietary approach to stop hypertension. Kasi, minsan you cannot stop hypertension. Okay. Because, pwede mo lang pababain. Kaya, para sa akin, imbis na DASH, Darth Vader diet. Ang ibig sabihin kaya ng Darth, dietary approaches, yung R, reduce hypertension. Hindi to stop, to reduce hypertension. Ano yung Vader? Some people ask me, ang hirap ng listahan, Doc. Paano lahat yan susundin ko? So, ito lang ang simpleng payo ko. Kapag sa loob po ng 2 buwan, kung maaari, huwag kayong kakain ng anumang tumatakbo. So pag tumatakbo, iwasan nyo yan sa loob ng 2 buwan. Okay. Pag lumalangoy, pwede. Ngayon, bakit V yung Vader? Vegetable. Isang katutak na vegetable po ang inyong kakainin. Now, there are people, honestly, hindi palakain ng gulay. Hindi naman kailangang maging ulam o nguyain. Pwede yan i-blender. Okay. Maraming gumagawa ng yung juicing. Juicing. Oo. Kaya lang, pangit ang lasa kasi ng gulay pag ginusing. Okay. So, ang aking payo, isang gulay, isang prutas, paghaluin mo, i-blender mo o i-juicing mo. Pwede yun. Pwede kasi ang mahalaga pumasok sa katawan mo eh. So sample, yung M&M. M for malunggay and yung another M is mango. Kasi ang malunggay, mapait-pait yan, Doc, no? Oo, lalo na hindi mo lulutuin yan eh. Ipapatong mo lang yan sa sinaing na in na, tapos kunin mo na kagad. Ngayon, ipasok mo na sa blender yon. Kalahating pisngi ng mango, o kaya kung gusto mo, green mango, depende yan sa'yo. Kung green mango, di maasim yan. Pwede mo lagyan ng konting honey. Kung ripe mango naman, kalahating pisngi. I-blender mo ngayon yan. Lagyan mo ng konting-konting ice. Pwede mo ngayong inumin yan sa maghapon. Di syempre, iba naman bukas. KBP. Kamote tops, may kasamang pinya. Yung iba, bahala na po kayo na mag-imbento. Pwedeng pechay at saging. PMS naman yan. Okay, yung inalmusal mo, yung masusustansya nga. Gulay, isda, etc. Pero pagdating ng 10:00, huwag ka nang magmerienda, isang mug nung sinabi natin na blended o juiced fruit and vegetable. 4:00, ganun din. Mapupuna mo, if you do this for 2 months, unang-una, bababa ang timbang mo. Pangalawa, if you notice, ang iyong LDL and VLDL and cholesterol, bababa by about 5 points. So kung ang cholesterol mo 230, dilampas ka ng 200, magiging 220 na lang yan o 225. Sa unang buwan lang. Sa second month, you continue that,
magiging 210 hanggang 215 na lang ang kolesterol mo. So if you continue doing this, kasama ng reseta ng iyong doktor, darating ang panahon, hindi mo na kailangang uminom noong kadalasang inirereseta ng doktor ng mga statin drugs. Ito namang mga binlender na gulay at prutas, Dok. Of course, walang side effect yan dahil mga natural yan, Dok. Ay, walang-wala. All natural yan. At kung sasamahan mo pa ng all natural na supplement din, gaya ng MX3, mas mabilis yung epekto sa iyo. Dok, pag in terms naman of drinks, kasi 'di ba Dok, kapag tapos nating kumain at lalo na yung medyo naparami ka ng kain, lalo na ng matataba, ang pag-inom ng something mainit, Yes. yun ba ay nakahugas, Dok? Oo, maganda yung mainit. Wag kayong iinom ng malamig kapag natapos kayong kumain. Kahit na anong inulam nyo. Halimbawa, umulam na kayo. Tapos ang kinain ninyo ay isdaman, gulay, o minsan napakarne pa kayo dahil wala kayong problema sa kalusugan pa. Pero ang ininom nyo, ice water, magmamantika yan sa loob ng tiyan. Ang mangyayari, yung tiyan natin, hihinto ng digestion yan. Kasi yung temperatura niya, kailangan body temperature na about 38 to 39 degrees. Eh kapag nilagyan mo ng yelo yan, babagsak yan ng 34, 35. Hindi yan magsisekret ng digestive juices. Hihinto yung digestion, magdedeposito ang kolesterol sa ugat natin. So, warm tea. So maganda, MX3 warm tea ang katabi ninyo na iniinom while eating. Lalo na sa mga panahon ngayon, perfect na perfect yan, Dok. That's right. Masanay tayo ng pag-inom ng mga tsaa. Yung MX3 cheap tea po natin, available po yan sa grocery. Hindi lang yan sa mga butika. Maging sa grocery, available na yan. Just make sure, kapag binili nyo, nakasulat talaga, MX3. Walang ibang numero sa dulo at saka walang ibang kung ano-anong sinasabi, basta nakasulat lang, MX3. At hawakan nyo yung karton, ikut-ikutin nyo. Kailangan makita nyo doon sa gilid ng karton, nakasulat, distributed by DMI. Yan po yung kumpanya natin, galing sa Davao. Para sigurado kayong ang nabibili nyo, yung original. At kung gusto nyo naman po na online po kayo bibili, mayroon po silang website kung saan sure talaga kayo na original MX3 products ang inyong mabibili. Bisitahin lamang po ang website, Doc. Yung website natin, www.mx3ph.com. So, wag po kayong mag-atubili. Kung kayo man ay tumataas na ang inyong kolesterol, tulungan ninyo ang inyong sarili. Wag puro aasa sa mga gamot lamang. You exercise at least 3 times per week, kahit na 15 minutes lamang o 20 minutes sa ilalim ng araw. Kayo po ay kumain nung sinabi kong Darth Vader diet. Gawin po ninyo yan, juicing na yan, ng alas 10 ng umaga at alas 4. Positive thinking, and of course, take MX3. At yan po yung mga tips ni Dr. Edwin Bien sa naging discussion po natin ngayong gabi para iwas ma-ICU. Sa tamang pag-aalaga, Doc, ng ating kalusugan, katuwang po natin ang MX3, hindi tayo aabot sa ganun dahil ang ating cholesterol ay natural nating mapapababa at mamimaintain, Doc. Yes. So mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsusubaybay. Maraming salamat po ulit at God bless din kay Dr. Edwin Bien at sa ating MX3 family. Nakatuwang natin sa mga talakayan tungkol sa kalusugan. Ngayong gabi nakasama nyo rin po Cheska, San Diego, Bobadilla. Mag-iingat po kayong lahat at maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony